Paulit-ulit na huhulog sa tubig si Optimus Prime ng Transformers. Kaya dinala ko ang aking higanteng magnet para mag-magnet fishing dito mismo para malaman kung totoo o hindi ito. At ngayon, may nakuha ako. May nakuha akong malaki at mabigat. Parang truck. Mga pare, tingnan nyo sa ilalim ko. Parang may dobleng gulong ng truck ang tulay na ito. Mukhang nahulog si Optimus sa tubig na yon. Kaya susubukan ko siyang hilahin palabas. Tingnan nyo, may nakita ako online na parang totoong Optimus Prime na nagtatransform sa truck at hinahabol ng pulis. Oo mga pare, itong truck na ito, itong magandang truck ay sinusundan ng mga pulis. At pagkatapos, tingnan nyo ang nangyari. Makikita natin na lumubog na sa tubig ang truck. Grabe ito! Ngayon, baka totoong Optimus Prime nasa tubig na. Uy, uy, uy! Tingnan nyo, ano? Grabe. Imposible mga pare. Kamay ba yun? Kamay ba yun yung Optimus Prime? Bukang mukha talaga mga pare. Sobrang nakakabaliw to. Grabe mga pare, hindi ako makapaniwala. Sobrang wild dito. Tingnan niyo kung gaano kalaki. Mas malaki pa sa kamay ko. At parang totoong kamay talaga ni Optimus Prime. Kaya posibleng totoo nga lahat ng yon. Yung totoong Optimus Prime ay naglalakad sa gubat na yon. Tapos aksidenteng napunta siya sa ilalim ng tubig. Kaya dapat nating ipagpatuloy ang magnet fishing para maibalik yon. Baka kailangan ni Optimus Prime mula sa Transformers ang tulong natin. Kaya ihagis na natin ang magnet. Sige, di ko alam kung buhay pa si Optimus Prime pero nasa ilalim pa rin siya ng tubig at baka kailangan ng tulong natin. Hindi mga tol, parang naipit ang magnet ko. Baka nakuha natin ang buong truck at hindi na natin ito kayang hilahin palabas ng tubig. Sobrang hina ako. Gagamitin ko yung isa kong pickup truck para hilahin yung naipit na magnet palabas ng tubig. Tara, ilabas na natin. Bilis mga tol! Ngayon, itali natin ang lubid sa magnet ko dito. Mukhang kailangan niya ng tulong. Papunta siya roon. Siguro kasi tinatakbuhan niya yung mga Decepticon. O baka hindi naman totoo lahat yun. Pero kailangan nating alamin. Sige, itali natin ng maayos dito. At ngayon, tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na. Tara na. Oh, gumagalaw na. Diyos ko, ano yun? Grabe to mga pare. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Yung gilid ng truck, kulay asul at may pulang apoy. Diyos ko mga pare. Oh, ito ang pinto sa gilid ng truck. Diyos ko, tingnan nyo kung gaano ito kalala ang sira. Pero mga pare, truck talaga ito dati gaya ng nakita natin sa viral na video. Oo, tingnan nyo lang. May totoong truck na hinahabol ng pulis. Tapos Diyos ko, grabe ito. Nahulog talaga ito sa tubig. Parehong-pareho ang itsura ng truck. Kaya pwede nating isipin na itong truck na ito si Optimus Prime at nahanap nila ang mga piyesa niya, ang kamay. At kulay asul ito at may pulang apoy. Pareho ng gilid ng truck. Grabe kung gaano kasira ang lahat ng mga piyesa na ito. Kaya si Optimus Prime ay nakipaglaban sa kung sino man siguro. O baka naman nalunod siya nang hindi sinasadya. At ngayon, baka patay na siya. Kailangan pa nating ihagis ang magnet para malaman pa natin. Ang truck ng Transformer ay maaring naging pira-piraso na. Kaya kailangan nating maintindihan kung ano ang nangyari dito. At ngayon, may nararamdaman ako. Hindi ito kasing bigat ng nakuha natin dati. Pero ano kaya yun? Lumabas ang bagay mula sa tubig. At grabe mga pare, yan ang espada ni Optimus Prime. Tignan nyo naman yan mga pare, legendary ito. Hindi lang ito basta espada. Napakalakas ng sandatang ito para labanan ang mga Decepticons. Grabe, ang lakas ko na! Pareho ito sa kay Optimus Prime mula sa Transformers. Kaya ako nang lumaban sa mga Decepticons. Bakit mo sa tingin nasa ilalim ng tubig siya? Ibig sabihin, may kalaban si Optimus Prime. Oo, napanood namin yung video, yung viral na video. Oo, yun yung si Optimus Prime sa gubat. Tapos, tingnan mo, may kalaban siya. Grabe, oo. Pero sino yun? Kaaway ba yun ni Optimus Prime?
Sino yon? Pero hindi niya ginamit yung espada. Pinabagsak niya gamit ang malalakas niyang kamay. Pero anong nangyari pagkatapos nun? Kailangan nating patuloy na ihagis yung magnet para malaman natin kasi kailangan pa natin ng mas maraming makikita para makumpleto ang investigasyon natin at baka makita natin. At baka makita natin ang buong Optimus Prime. Oo, ang dulas ng lupa dito. Kaya si Optimus Prime ay lumubog sa tubig at sobrang nasira siya. Ngayon, nararamdaman ko ulit na may mabigat. Siguro sa wakas, ito na ang buong truck. Hindi lang mga piraso ng Optimus Prime, pero ang buong panlabas ng Autobot ay malapit. Naipapakita na. Grabe! Grabe! Ano yun? Grabe ulit! Isa na namang parte ng Optimus Prime yun! Grabe! Yan ang hood ng kotse ng dambuhalang truck at may asul na apoy dito. At makikita natin dito ang simbolyo ng Autobot. Grabe. Kaya maaari nating isipin na si Optimus Prime ay sobrang nasira sa habulan na ito o pagkatapos ng impact sa tubig. Pero maaari nating kolektahin ang lahat ng parte ni Optimus Prime at pagkatapos ay maaari natin itong ayusin. Kaya tuloy lang tayo sa paggawa niyan. Mga kaibigan, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming magnet fishing adventures. Mag-subscribe na at tara, magtapon na tayo! Oh mga kaibigan, sa palagay ko alam ko na ang tinatayang lokasyon ng buong Optimus Prime o baka pati ibang Transformers, may nakuha akong mabigat at malaki. Nakikita ko na mga kaibigan, nakikita ko na, grabe. Oo, isa na namang parte ng Optimus Prime ito. Sobrang astig mga kaibigan, tignan niyo yung bagay na yan. At may nakuha tayong parang panloob na bahagi na siguradong parte sa loob ng Transformer. Oo, sobrang lakas talaga ng mga Transformer. Mabigat din talaga itong bagay na to, sa totoo lang. Sobrang nasira siya, mga tol. Tingnan nyo kung gaano kalalaki at kabibigat ang mga bagay. Si Optimus ay napakalaki. Sobrang laki niya talaga. At sa tingin ko, itong bahagi na to ay parte ng kanyang leeg. Sobrang bigat at lakas niya, kaya wild talaga. Grabe ang lugar na to para sa magnet fishing. Nakuha natin ang buong Transformer, si Optimus Prime, mula sa tubig. Nakuha rin natin ang isang bahagi niya sa gilid. Nakuha natin ang hood ng kotse, ang pinto, at marami sa mga parang braso niya. Pero ano bang nangyari dito? Siguro dapat tayong magtapon mula doon. Kasi may nakikita akong kakaiba doon. Tara, ituloy natin ang investigasyon natin. Mga kaibigan, ilagay sa comments kung sino ang paborito nyong Transformer. Baka makabalik tayo dito at ayusin si Optimus Prime mula rito. Tara, ituloy natin ang magnet fishing. Baka may ibang Transformers pa. Grabe. Ang daming piraso ng Optimus Prime. Dito makikita pa natin ang mas maraming bahagi na kulay asul na may pulang apoy. Pero ano yun mga guys? Ito ang simbolo ng Decepticon! Grabe! Bahagi yan ng eroplano! Lumapit kayo! Sa tingin ko parang isang uri ng battlefield yan kung saan nakikipaglaban si Optimus Prime laban sa Decepticon. Pero hindi ko alam pangalan ng Decepticon na eroplano. Kung alam nyo, isulat sa comments. Interesado talaga ako dyan, lalo na kung matalino kayo. Pero tingnan nyo, grabe rin ang naging sira niya. Dahil sa lahat ng ito, mga parte ng eroplano ng kalaban, Decepticon Transformer. Pero itong bahagi na to, isa pa itong parte ni Optimus Prime. Ito yung gulong ng truck, pati na rin yung isa. Kaya ito ang harapang bahagi ng truck. Dati, ganito ang itsura niyan. Sa tingin ko, baka ito yung tambutso na bahagi rin ni Optimus Prime. So mga pare, nakolekta na natin ang mas maraming piyesa ni Optimus Prime para makuha natin sila at madala sa dati nating pwesto para ipagpatuloy ang restoration ni Optimus Prime. Subukan muna nating ihagis ang magnet dito. Baka makahanap pa tayo ng mas maraming piyesa at maintindihan ang nangyari. Sino ang nasira at bakit? Kaya huwag na nating sayangin ang oras at ituloy ang magnet fishing para makahanap pa ng mas maraming Transformers na piraso. At ngayon, oo, humihigpit ang tali ko. Kaya nararamdaman ko na may nakadikit sa magnet ko. Tingnan mo itong mga bula. Ang lupit nito. Ano kaya yon? Isa na namang tubo o ano? Grabe mga tol! Grabe! Yun na nga ba yung iniisip ko?
Yan ay isang blaster! Optimus Prime Blaster! Grabe! Napakalakas na sandata nito! Mas malakas ito kaysa sa espada na dati nating nahanap. Ang lupit nito. Kaya siguro ginamit ni Optimus Prime ang napakagandang sandatang ito para sirain ang tanga-tangang Decepticon piraso-piraso. Nakita natin ito sa ilalim ng tubig. Kung gumagana pa, subukan natin mga tol. Mukhang interesante ito. Sige, subukan natin. Grabe naman! Nasira ang sandatang ito. Siguro dahil nabasa ito ng tubig. Pero medyo kakaiba yon. Nakita ko na ang mga sandata ng Transformers ay napakalakas at hindi tinatablan ng tubig. Pero hindi pala. Masakit talaga yon. Ituloy natin ang paghahagis ng magnet para makahanap pa ng sandata. Tara! Oh, baka may Optimus Prime sa ilalim ng tubig o baka may mas marami pang Transformers. Pero may nararamdaman akong nakadikit sa magnet ko at malapit na nating makuha ang bagay mula sa tubig. Wow, may kulay asol na naman mga pare. May nakuha tayong kulay asol pero nadulas ang magnet ko. Kaya tingnan natin kung ano yon. Ano kaya yon? Wow mga pare! Siguro dong isa na namang parte ng Optimus Prime yan. Parte ng truck! Windshield pala ito! Sa totoo lang! Kaya dapat ito nakakabit sa harap ng driver. May driver ba sa loob ni Optimus Prime? Medyo mali yun. Pero sige, nahanap na namin ang windshield at kakailanganin namin yon pati na rin ang ibang pyesa para maibalik sa dati si Optimus Prime. Kaya malapit na naming ibalik ang mga yon at simulan ang restoration. Kung nagustuhan mo ang video na to, syempre, pero ihagis natin. Tara na! Oo, gaya ng sabi ko, mahal ko si Optimus Prime. Paborito kong Transformer dahil malakas siya. Ikaw, sino paborito mo? Interesado akong malaman. Kaya, sobrang gaan ng nahanap ko. Ngayon, may mga bula at nakuha natin ang nahanap. Teka, mukhang parang controller yan na parang inilagay din sa loob ng cabin ni Optimus Prime kasi pareho sila ng kulay. So, yung controller ba na yon ay para kontrolin si Optimus Prime nila? Hindi pwedeng mangyari yon. Si Optimus Prime ay parang tao, pero ano ang kumukontrol sa kanya? Hindi ko alam. Balikan natin yung Optimus Prime na nakita natin dati at pag-isipan natin. Oh, lahat ng bagay na yon ay talagang mukhang Optimus Prime. At sa tingin ko, yung windshield o harapang salamin ay nakakabit na parang ganyan. Tapos, meron tayong hood ng kotse. Yung parte na yon ay nandito. Syempre, yung gulong ay nasa tamang pwesto. Nandito ang buong braso. Napakalakas at napakatibay. Isa, hawak ng braso na ito ang espada. Meron tayong exhaust system dito at ang buong gilid ng truck. Sa tingin ko dapat pa nating ituloy ang magnet fishing pero di ko maintindihan kung bakit. Bakit naging pira-piraso si Optimus Prime matapos labanan ng Decepticon na ito? Bakit siya nawala sa ilalim ng tubig tulad ng nakita natin sa video? Ang tanging bagay na pinagtatakan ko at hindi ko maintindihan ay yung controller. Parang napatay ito. Pero bakit? Bakit nga ba? Ang bagay na ito ay nasa loob ni Optimus Prime. Paano ito gumagana? Hindi ko maintindihan. Ano? Ano nangyayari mga tol? Sandali. Ito ang controller ni Optimus Prime. Ang bagay na ito ang kumokontrol sa braso at baka pati na rin sa buong truck. Kaya may isang driver dito na gumagamit ng front wheel windshield at ng controller na yon. Siyang nagmamaneho ng truck ni Optimus Prime. Kaya hindi totoong Autobot yon. Peke yon. Parang napaka-professional na replika. Grabe ang wild dito. Ang wheel talaga. Hindi ko akala imposible ito mga tol. Kaya hindi totoong Optimus Prime yon na napunta sa tubig. Ngayon malinaw na ang lahat mga tol. Pero pwede pa nating ayusin to. Pwede pa nating maibalik ang buong truck ni Optimus Prime. Kung gusto nyo makita, mag-subscribe, i-like ang video at mag-comment sa baba. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Ako nga pala si Slave. Salamat sa panonood. At yon ang Optimus Prime na nahanap nyo sa ilalim ng tubig. Habang nagma-magnet fishing,
peke rin yung espada. Sa tingin ko,